Mga kwento ni Felmo. Anong klaseng kamag-anak ba ang meron ka? Gaano mo sila kakilala? Nakakasiguro ka bang mapagkakatiwalaan mo sila? O sinasamantala lamang nila ang iyong kabaitan? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Magandang araw o gabi sa iyo at sa lahat ng mga nayanggaw na nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ophelia. Sa kasalukuyang taon ay naninirahan ako dito sa Bagong Silang, sa May Caloocan. Taong 1999, na mga panahong ito, ay nakatira kaming mag-asawa sa lalawigan ng Quezon Province. Doon kasi ako pinanganak at doon na rin ako lumaki. Buntis ako ng mga panahong yon at nasa 5 buwan na. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, Sir Seth, pero masasabi kong may kaya sa buhay ang asawa ko. Masipag kasi ito at madiskarte sa buhay. Ganon din naman ako. Kaya naman kahit na bagong mag-asawa pa lamang kami, ay may kanya-kanyang negosyo na kaming pinapatakbo at may sariling bahay at lupa na rin. Wala naman sanang naging problema kung kami lang mag-asawa ang iintindihin ko. Kaya lang, may isa akong kamag-anak na napakakulit nun. Palagi siyang nanghihiram sa akin ng pera para ipangsugal. Yun ay ang tiyahin kong si Tia Ceris. Malapit ako sa tiyahin kong ito. Bata pa lamang kasi ay siya na ang nag-alaga sa amin ng mga kapatid ko. Sa tuwing nasa trabaho ang mga magulang ko, masasabi kong mabait ito. Maasikaso sa mga anak niya at maging sa akin. Anak na nga ang turing niya sa akin at sa mga kapatid ko noon. Kaya nga lang, nung magdalaga na ako at nagtatrabaho na, ay nabalitaan ko na lamang na nalulong na si Tia Ceris sa sugal. At yun rin ang naging dahilan kung bakit iniwan siya ng kanyang asawa. Nagkaroon siya ng panibagong asawa at may anak na 3 noon. Kahit na may anak na siyang 3 sa pangalawang asawa nito, ay hindi niya pa rin napipigilan ang pagkalulong sa sugal. Hanggang sa umabot na sa puntong ang binibigay ng kinakasama niyang perang pangkusumo sana nila, ay hindi niya yun ipinangbibili ng pagkain para sa mga anak. Sa halip, ipinangsusugal niya lamang yon. Wala siyang pakialam kahit na wala na sila makain. Basta't ang mahalaga lamang sa kanya, makapagsugal. Noon ngang nag-asawa na ako at nabuntis, sa akin lumalapit si Tia Ceres para manghiram ng pera. Nung una ay pinapahiram ko siya dahil sa ang sabi niya sa akin, ipambibili niya raw ng pagkain sa mga bata. Hindi pa raw kasi nagpapadala ang kinakasama niyang nagtatrabaho sa ibang lugar. Ang mga anak niya naman sa una ay mukhang kinalimutan na siya. Dahil maski ang kamustahin siya, hindi man lang magawa-gawa ng mayon. Simula kasi nang hiniwalayan siya ng asawa niya, ay sumama ang kanyang mga anak. Tanging ang bunso niya na lamang ang naiwan sa kanya. Kaya lang, nung mabalitaan ng asawa niyang nagkaroon siya ng kinakasama, ay kinuha nito ang anak niyang bunso. Simula noon, ni minsan ay hindi na siya dinadalaw ng mga anak niya. Kaya ganun na lamang ang awang naramdaman ko sa kanya. Sa tuwing lumalapit nga ito sa akin ay hindi ko siya tinatanggihan. Sa isip-isip ko kasi, yun lamang naman ang kaya kong itulong sa kanya. Pero noong napapansin kong palagi nang nanghihiram sa akin ng pera si Tia, doon na ako binaalaan ng asawa ko. At pinaalalahanan niya akong huwag masyadong maging mapagbigay sa tiyahin ko na yon. Sa amin ng araw kumakain kadalasan ng 3 anak ni Tia. Palagi pa itong mangungutang ng pera para lamang may ipangsugal. Alam mo, Ophelia, ang dapat diyan sa tiyahin mo, patulugin sa barangay ng 1 linggo.
para matigil ng pagiging adik sa sugal. Kasama yung mga kamosang niyang sugarol. Abay, hindi na normal yung ginagawa niya. Nagkanda baon-baon na siya sa utang para lang maipang sugal. Tingnan mo nga, wala na nga sila makain halos buong maghapon eh. Magdamag pang nasa sugalan ng tiyahin mo. Mahabang wika sa akin ng asawa ko nung minsang nalaman niyang nangungutang na naman ang tiyahin ko. Sinabihan niya akong dapat ay hindi ko na pinagbigyan pa ang tiyahin ko. Malaki na ang utang nito sa amin at ni 5 duling ay hindi pa ito nagbabayad. Wala naman sanang magiging problema umano kung uutang ito sa amin. Basta sa pagkain lamang napupunta ang inutang na pera. Pero yung malaman lamang niyang napupunta lamang sa sugal yon, ang inuutang nito, yun ang ayaw na ayaw niya. Nung araw ngang yon, ay binilinan niya akong wag nang pagbigyan si Tia Cedes kapag uutang ulit ito sa akin. Dahil paniguradong sa sugal lang naman mapupunta ang pera. Tiisin ko mano ang tiyahin ko. Ganun rin ang sinabi sa akin ng mga magulang ko, Sir Seth. Tiisin ko mano ang tiyahin ko dahil maging sila man ay hindi na nila ito pinagbibigyan. Noon ngang araw na lumapit sa akin ang tiyahin ko at nanghiram ulit. Gaya ng payo sa akin ng asawa ko at mga magulang, hindi ko pinautang si Tia. Bago umalis ang tiyahin ko, samut-saring masasakit na salita ang mga sinabi niya. Galit na galit siya at pinanlakihan niya ako ng mga mata. Sinabihan akong walang utang na loob. Inalagaan niya umano ako simulat sa pulpa lamang. Dahil palaging wala ang mga magulang ko, tapos hindi ko man lang raw siya pautangin ng pera. Babayaran niya naman umano ito pag nagkapera na siya. Pinapahiya ko raw siya sa mga taong bumibili sa tindahan ko dahil sa ginawa kong pagtanggi sa kanya noon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, sinadya talaga akong punta ni Tia sa tindahan ko para lang mangutang ng pera. Nagkataon namang marami ang namimili ng araw na yon. Kaya't agaran ko siyang tinanggihan at sinabihang wala na akong maipapautang pa sa kanya. Nag-iipon kami ng asawa ko para sa kapanganakan ko. Sinabihan niya akong malayo-layo pa naman ang buwan kung kailan ako manganganak. Kaya tiyak na makakaipon pa raw kami ng asawa ko. Sinugot ko naman siya na mas mabuti na yung pinaghahanda na habang malayo pa. Para naman hindi na kami magkanda-ugaga at kapusin ng pera pagdating sa araw ng kapanganakan ko. Dahil nga doon, galit na binulyawan at pinagmumura ako ni Tia Cedes bago ito umalis. Nakonsensya ako sa ginawa kong pagtanggi sa kanya. Kaya lang, alam kong yun ang nararapat para matigil na ang tiyahin ko sa pagsusugal. Mahigit 2 linggo lamang ang nakalipas. Nagpakita sa akin ang tiyahin ko. Kasalukuyan akong nasa bakuran ng bahay noon kasama ang kasambay kong si Inday. Nakita kong dahan-dahang naglakad papasok ng bakuran ng tiyahin ko. Nangangalumata ito na para bang hindi siya nakatulog ng ilang araw. Medyo umimpis rin ang pisngi at nangangayayat ang kanyang katawan. Tiyang, ayos lang po ba kayo? Teka sandali. Inday, tulungan mo ako't aalalayan ka si Tia Cedes. Tawag ko kay Inday, nakasalukuyang nagwawalis ng hardin. Mabilis namang binitawan ni Inday ang walis tingting at patakbong lumapit nun. Bago pa man hinimatay at bumagsak sa lupa ang tiyahin ko, ay naalalayan na kaagad namin ito. Pinagtulungan naming ipinasok sa loob ng bahay si Tia Cedes. Pagkatapos ay iniga namin sa mahabang upuan. Tapos ay sinabihan ko si Inday na bumalik na siya sa pagwawalis at ako na ang bahala kay Tiyang. Makaraan ng ilang minuto, nagising na ang tiyahin ko. Kaagad ko siyang pinainom ng maligamgam na tubig bago tinanong kung ano ang nangyari. Bakit siya hinimatay at bakit parang hindi yata maganda ang mga nagdaang araw niya. Pasensya ka na, Iha.
Ikaw lang kasing naisip kong puntahan kaya dumiretso na ako dito. Paghingi niya ng paumanhin, pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Malikot rin ang kanyang mga mata at para bang iniiwasan niya akong tingnan. Tiyang, ano po ba yung nangyayari sa inyo? Bakit bigla ka nalang hinimatay? Nalipasan ka ba ng gutom? Tanong ko muli. Napansin kong tila nag-aalangang tumango si Tia Cedes. Pero noong napatingin siya sa tiyan ko, mabilis niya yung hinawakan at hinimas sabay nagwika ng, "Ilang buwan na nga tong dinadala mo, Iha?" "Mag-6 na buwan na ho," tugon ko. Kakaiba ang mga ngiti ng tiyahin ko habang hinimas-himas ang tiyan ko at nagsabing malusog umano ang sanggol sa sinapupunan ko noon. Pakaingatan ko umano yon. Kumain ako ng masustansyang pagkain para mas lalo pang lumusog ang sanggol na yon. Yun nga po yung ginagawa ko, Tiyang eh. Kumakain ako ng masustansyang pagkain para malusog yung anak ko paglabas niya. Teka lang po at ipaghahanda kita ng pagkain, Tiyang ha. Paalam ko sa kanya at naglakad na ako patungong kusina. Pero bago pa man matapos ang ginagawang paghahanda ng pagkain nun, bigla na lamang sumulpot sa likuran ko si Tiyang Cedes. Nakangisi itong nagwikang tutulungan niya na raw akong maghanda ng pagkain nun. "Nako, wag na po, Tiyang. Ako na po yung maghahanda. Maupo ka na lamang doon at ipaghahain ko na rin ito maya-maya pa." Tugon ko. Giniit ni Tiyang Cedes na tutulong na raw siya sa paghahanda. Tutal naman ay nakapagpahinga na siya at maayos-ayos naman ang kanyang pakiramdam. "Sige ho, kayo po yung bahala." Tugon ko na lamang dahil kahit anong sabihin kong wag na siyang tumulong, ay iginigiit niya pa rin palagi ito. Nang matapos na kaming makapaganda ng pagkain at kasalukuyang kumakain na, napansin kong mahina lamang kung kumain ng tiyahin ko. "Tiyang, ayos lang po ba kayo? Masama pa rin ba yung pakiramdam nyo? Ang konti lang po kasi ng kinakain ninyo eh." Pag-aalalang wika ko sa kanya. Malamlam ang mga matang nagsabi siyang ayos lamang ito. Medyo lumakas-lakas na umano siya ngayon. Hindi gaya noong nakaraang wala talaga siyang ganang kumain. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit wala siyang gana at maging sa pagtulog niya ay hindi rin maayos nun. "Ewan ko, Iha. Hindi ko alam kung bakit. Nagsimula lang naman yung ganitong pakiramdam ko nung sumama ako sa inuman ng mga kaibigan ko sa sugal. Sabi ko naman kasi sa inyo, Tiyang, walang magandang idudulot yung pagsusugal nyo eh. Dapat tuminto na kayo ng ganong gawain." Payo ko. Sa mahinang boses ay sinabi ng tiyahin kong susubukan niya ng iwasan ang pagsusugal. Pipilitin niya, alang-alang sa mga anak niya. Ngayon lang daw kasi niya naisip na napapabayaan niya na pala ang mga anak niya. Naantig ang puso ko sa sinabi ng tiyahin ko. Kaya naman naisip ko na kung talagang seryoso siya sa sinasabi niya, aalokin ko siya ng trabaho para naman may pagkakaabalahan siya at hindi na bumalik sa pagsusugal nun. "Tiyang, kung gusto niyo po, tulong-tulungan niyo na lang po ako sa tindahan. Alam niyo kasi palaging wala yung tindera kong si Noemi eh. Palaging uma-absent yun kaya minsan ako lang mag-isa sa tindahan. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko po yung serbisyo mo para naman kahit papano makabili kayo ng pagkain para sa mga anak mo." Nakangiting sunod-sunod na tumango ang tiyahin ko. Nagpasalamat ito dahil sa magiging abala na siya at makakalimutan niya ng pagsusugal nun. Natuwa naman ako sa isiping matutulungan ko ang tiyahin kong nag-aruga sa akin noon, Sir Seth. Bukod sa matutulungan ko siya, ay mailalayo ko pa siya sa pagiging lulong sa pagsusugal nun. Dumaan ang mga araw. Naging maayos naman ang lahat.
Kasama ko si Tia Cedes sa lahat ng mga ginagawa ko sa tindahan. Sabay rin kaming kumakain sa tanghalian. Pagdating naman ng hapon, pag nagsasara na ako ng tindahan ay umuuwi na rin siya sa bahay nila. Isang gabi, nakaupo ako sa balkonahe. Nagpapahangin nang may napansin akong figura ng isang babae sa hindi kalayuan. Pamilyar sa akin ang figurang yon. Kaya't tumayo ako mula sa pagkakaupo at tinitigang maigi ang bulto ng taong natatanaw ko. Bagya kasi yung natatamaan ng liwanag ng ilaw sa poste, kaya medyo naaaninagan ko yon. Noong matitigan ko na kung sino ang babae, ay napakunot-noo ako dahil sa nakita ko si Tia Cedes. Nakatayo ito sa labas ng bakuran malapit sa may puno ng mangga habang nakatitig sa gawi ko. Sa pag-aakala kong may kailangan siya sa akin kaya naman hinayaan ko na lamang siyang lumapit sa akin noon. Sa palagay ko naman, kapag may kailangan talaga siya sa akin, tiyak naman akong lalapit siya. Ganoon naman palagi ang ginagawa niya eh. Pero lumipas na lamang ang ilang minuto, ay nanatili pa rin nakatayo ang tiyahin ko sa kinaroroonan nito at hindi siya gumagalaw. Ano kayang ginagawa ni Tia Cedes? Bakit hindi siya lumapit sa akin kung talagang may kailangan siya? Wika ko pa. Baka naiiya lang siguro. Sandali nga't ako na lang ilalapit sa kanya. Saad ko pa noon. Naglakad na ako palabas ng balkonahe at pupunta na sana si Tia. Nang narinig ko ang asawa kong si Hernan. Tinawag niya ako at tinanong kung saan ako pupunta. Bakit ako lalabas umano gayong madilim na? Nilingon ko siya at sinabihang pupuntahan ko lang si Tia Cedes noon. Sino? Si Tiang Cedes? Saan mo naman siya pupuntahan? Gabing-gabi na. Tanong niya. Akmang ituturo ko na sana kung saan naroroon si Tia noon. Nang sa pagbalik ko ng tingin ko sa tawid ng daanan sa may puno ng manggang malapit sa poste ng ilaw, wala nang matanda. Nagulat at napakunot-noo ako at naitanong sa isipan kung nasaan ang tiyahin ko na yon. Teka, nasan ba si Tia Cedes? Kanina lang naroroon siya sa... Hindi ko na naituloy pang sasabihin. Dahil sa sinabihan ako ng asawa kong pumasok na sa loob ng bahay nun. Huwag na raw akong lumabas. Dahil gabi na. Siguro namamalit mata ka lang. Halika na. Pumasok ka na. Aniya. Nilapitan ako at hinawakan ng kamay at inaya ng papasok sa loob ng bahay. Hindi na lamang ako nagsalita pat sumunod na lamang sa asawa ko. Pero bago pa man kami makapasok sa bahay nun, ay may narinig kaming malakas na angil ng pusa. Bigla na ring nag-iba ang klima ng hangin at para bang bigla na lamang yung umalinsangan. May nalanghap rin akong mabahong amoy. Yun bang parang mapanghina, parang galing sa matandang ilang linggong hindi nagpapalit ng pang-ibabang panloob na kasuotan. Biniro pa nga ako ng asawa kong nangangamoy na umano ako noon. Dapat ay nagpalit raw ako ng panloob. Inampas ko naman siya at sinabing hindi ako yung nangangamoy. Kako, baka siyang nangangamoy. Magsasalita pa sana si Hernan, pero muli na naman naming narinig ang angil ng pusa. Kaya't nagpalinga-linga kami at hinanap ang ingay ng hayop na yon. Lintik naman oh. Halika na, Ophelia. Bilisan mo nang pumasok sa loob ng bahay. Wika ng asawa ko at tila ba natataranta. Nagmadali naman akong sumunod sa kanya at nagtanong kung bakit minamadali niya akong pumasok noon. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Basta, bilisan mo nang maglakad.
Nung makapasok na kami sa loob ng bahay, mabilis nilang isinara ang pintuan. Ano ba kasit nangyari? Bakit halos kalagkarin mo na ako papasok? Tanong ko muli sa kanya. Napahugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita nun. Anya, kanina umano, habang hinahanap namin ang angil ng hayop na naririnig namin, ay may nakita siyang malaking pusa. Alam niyang hindi pang karaniwang pusa yon, dahil kasing laki yun ng aso. Halos makalbo na at butot balat na ang pusang yon. Puno rin ng galis ang buong katawan na para bang binanlian yun ng mainit na tubig. Pero ang mas ikinagimbal at ikinatakot niya ay noong makita niya ang namumulang mga mata nito. Walang tigil sa pagtulo ang malalapot na laway sa bunganga na may matutulis na mga ipin. Sinabi ko sa kanyang baka asong nakita niya at hindi pusa nun. Iginiit niya namang pusa talagang nakita niya at sigurado siyang hindi siya namamalikmata lamang. Bago pa man ako makapagsalita, ay nakarinig kami ng malakas na huni ng ibon at kakaibang huni na yon. Dahil sa tanang buhay ko, ni isang beses ay hindi ko pa yun narinig. Sinasabi ko na nga ba eh. Untag na wika niya. Ano bang pinagsasabi mo? Natatakot na tanong ko sa kanya nun. Nagulat naman ako nang biglang sumulpot sa harapan namin si Inday at sumabat sa usapan. Aswang ate. Isang aswang yung huling naririnig natin sa labas ng bahay. Sabat niya at sinabitan ng isang supot na asin ang pintuan ng bahay. Naglagay rin siya ng tig-iisang dakot ng asin sa bawat bintana. Bago yun isinarang maigi. Dapat ate, hindi ka na po lumalabas ng bahay kapag magdidilim na. Alam niyo na po, mabango sa aswang yung mga buntis. Kaya palagi kayo mag-iingat. Anya pa, matapos maglagay ng asin nun. Teka lang Inday, bakit may alam kang mga pangontra sa aswang? May nakapagturo ba sa'yo nan? Tumango siya at sinabing isang manggagamot ang kanyang ama. Kaya kahit papano ay tinuruan siya ng mga pangontra. Marami pang mga sinabi sa akin si Inday tungkol sa kanyang amang manggagamot pero hindi ko na pinakinggan pa. Bahagya kasing kumirot ang tiyan ko. Kaya sinabi ko sa asawa kong mauna na ako sa silid nun. Magpapahinga lamang ako dahil parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Kinabukasan, bago ako pumunta sa tindahan, ay may inabot sa akin si Inday. Nakabalot yun sa pulang tela kaya tinanong ko siya kung ano ang bagay na ibinigay niya. Luyang itim yan ate. Nakaraan kasi may nadaanan ako sa palengking luyang itim. Naisip kita kaya bumili na ako. Ano naman yung gagawin ko dyan Inday? Sinabi niyang ilagay ko lang raw yon sa bulsa. Huwag ilalabas hanggat hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Saka ko na lamang raw ialis sa bulsa ko kapag magpapalit na ako ng damit sa bahay nun. Hindi ko sana tatanggapin ang binigay ni Inday. Pero talagang mapilit siya. Kaya naman wala na akong nagawa kung hindi kunin ang bagay na binigay niya at nilagay ko na sa bulsa yon. Ate, sandali lang. Tawag sa akin ni Inday nang maglakad na ako palabas. Ano na naman Inday? Sagot ko at pigil na pigil ang inis na nararamdaman ko noon. Dahil paniguradong kung ano-ano na naman ang sasabihin nito. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ni Inday na mag-iingat ako palagi sa tiyahin kong si Tia Sedes noon. Kunot noong tinanong ko siya kung bakit niya ako pinag-iingat kay Tia. Basta po, mag-iingat na lang po kayo palagi. Tsaka hanggat maaari, iwasan niyo po sana muna yung tiyahin niyo. Ay naku Inday, kung ano-ano na naman yung pumapasok din sa isip mo.
Bakit naman ako mag-iingat kay Tia Cedes gayong halos sa tanang buhay ko? Kasama ko na siya. Alam mo, mas mabuti pang bumalik ka na sa kusina para maglinis. Napapailing-iling na lamang ako at pakiwari ko ay parang may sayad yata sa utak si Inday. Biruin mo ba namang pinag-iisipan niya ng hindi magandang tiyahin ko? Hinayaan ko na nga siya sa mga ginagawang kung ano-anong anik-anik na pangontra kuno sa aswang. Pati ba naman tiyahin ko? Pag-iisipan niya pa ng hindi maganda. Wala na yatang magawa si Inday Pati si Tia Cedes kung ano-ano na yung iniisip niya. Makalipas pang ilang minuto, nakarating na ako sa tindahan. Malayo pa lang, malaki na ang pagkakangisi ni Tia Cedes. Pero noong makalapit na ako sa kanya, ay bigla na lamang itong sumimangot at tumalas ang paningin. Lalapitan ko na sana siya para batiin nang bahagya itong lumayo. Nung mabuksan na ang tindahan ay nagpatiuna ng maglakad si Tia Cedes nun. Sa maghapong yon, napansin kong bihira lamang akong nilalapitan ng tiyahin ko. Papansinin niya lamang ako kapag may importanteng bagay siyang sadya sa akin. Naging malikot rin ang kanyang mga mata. At sa tuwing lumalapit sa akin ay para siyang nanggagalaitit, walang tigil sa pagkamot. Nagtutunugan rin ang kanyang mga ngipin na para bang sinasadyang pagkukuskusin yon. Dahil sa hindi ko na maatimpa ang kakaibang kinikilos ni Tia at ang pag-iwas niya sa akin sa buong maghapon. Kinausap ko siya ng masinsinan kinahapunan bago umuwi. Tiyang, may problema po ba? Tanong ko sa kanya. Malikot ang mga mata niyang umiling-iling at nagsabing, wala naman umano siyang problema. Sigurado po kayo? Ano po kasi? Kanina ko pa napapansin parang iniiwasan niyo ako. Akala ko galit po kayo sa akin. Ngumisi ang tiyahin ko at sinabing hindi niya ako iniiwasan. Hindi lamang raw maganda ang pakiramdam niya. Siya, sige na iha. Mauna na akong umalis May dadaanan pa kasi ako. Pagpapaalam niya at hindi pa man ako makapagsalita ay umalis na ito kaagad. Sa pagdaan pa ng ilang araw ay ganun at ganun palagi ang nangyari. Pakiramdam ko ay parang iniiwasan talaga ako ni Tia. At kung minsan pa nga ay nahuhuli ko siyang tumititig sa akin ng hindi maganda. Pero tuwing kakain naman kami sa tanghalian, marami siyang binibigay ng pagkain sa akin. Anya pa nga, dahil sa buntis ako, ay kinailangan kong kumain ng marami, lalo ng masustansyang pagkain. Kaya naman ay pinagluluto niya ako ng masasarap na pagkain nun. Ubusin ko raw yung kainin para sa sanggol na dinadala ko. Sa pag-aakalang nag-aalala lamang ang tiyahin ko sa akin, kaya naman hindi ako naghinala pa ng kung ano nun. Gaya ng sinabi niya, ay masayang kinain ko ang pagkaing binigay niya. Isang hapon, kasagsagan ng malakas na ulan noon, kaya naman sumama sa akin sa bahay si Tia Cedes. Sinabi ko sa kanya magpapatila na muna siya ng ulan bago umuwi sa bahay nila. Dito ka na lang muna maghapunan, Tiyang. Ipapatid na lamang kita mamaya kay Hector pag medyo humina na yung ulan. Aya ko. Nakangiting tumango naman ang tiyahin ko. Nagpasalamat. Nagtataka naman ako sa kasambahay kong si Inday. Dahil sa agaran siyang lumapit sa akin at sinabihan niya akong sasamahan niya raw akong pumunta sa silid ko para makapagpalit ng damit. Ate, yung binigay ko sa yung luyang itim na nasa bulsa mo pa ba? Pabulong niyang tanong sa akin. Ha? Bakit mo naman naitanong, Inday? Gulat ako noon. Basta po, sagutin niyo na lang po ako. Nasa bulsa mo pa ba yung luyang itim na binigay ko?
Umiling ako noon at sinabi kong nailaglag ko yata kaninang hapon ng luya. Pero hindi ko alam kung saan nalaglag. Sinasabi ko na nga ba eh. Sambit niya. Alam mo Inday, naguguluhan na talaga ako sa'yo. Pati ba naman dito sa loob ng silid ay sasamahan mo ako? Anong titingnan mo ba ako magpalit ng damit? Sad ko nun. Hindi pinakinggan ni Inday ang sinabi ko. Sa halip ay nagwika siyang huwag raw muna akong lumabas ng silid nun. Dahil kukuha lamang siya ng luyang itim. Titingnan niya umano sa silid niya kung may natira pa ba. Makaraan lamang ang maigit 1 minuto. Bumalik na si Inday. May bitbit na siyang luyang itim at agad na inabot niya yun sa akin. Ilagay ko umano yun sa bulsa. At siguraduhin kong hindi ko yun mailalaglag anuman na mangyari. Tatanggapin ko lang yan kung sasabihin mo sa akin kung bakit mo ako bibigyan yan. Nandito naman tayo sa loob ng bahay. Sigurado akong ligtas tayo at hindi makakapasok ang nilalang na sinasabi mo. Ang sagot niya, kahit nasa loob umano kami ng bahay, kailanman ay hindi kami magiging ligtas. Dahil sa kayang-kayang pumasok ng aswang sa loob ng bahay. Lalo na kung inimbita ito ng nagmamay-ari ng bahay at kung naglabas-masok na ito. Kung alam ko lang napupunta dito sa bayang tiyahin mo, di sana hindi ko na tinanggal yung mga asin na nilagay ko sa pintuan at bintana. Nilinis ko kasi yung buong bahay kanina. Inalis ko yung mga asin. Ano ba kasing pinagsasasabi mo, Inday? Hindi talaga kita maintindihan. Nakaraan ka pa sabi ng sabi tungkol sa mga pangontra sa aswang. Sinasabi mo ring iwasan ko yung tiyang. Pero hindi mo naman ako binibigyan ng dahilan kung bakit. Tatapatin na kita ate ha. Malakas yung pakiramdam ko may tinatagong kakaiba yung tiyahin mo. Alam mo kasi, nung minsang pumunta siya dito sa bahay para manghiram ng pera sa'yo, kumulo yung bitbit kong lana nun. Kaya alam kong may kakaiba sa tiyahin mo. Paliwanag niya. Dagdag niya pang wika. Batid niyang isang aswang ang tiyahin ko. Dahil ang lanang dala niya ay binigay pa yun ng kanyang amang manggagamot. At kumukulo lamang yun kapag may aswang sa malapit. Nang araw na kumulo yun, ay tanging silang dalawa lamang ng tiyahin ko ang nasa bahay. Kaya't sigurado siyang aswang ang tiyahin ko nun. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Inday? Nasaan ba yung lanang sinasabi mo ha? Alam mo mahirap mambintang ng walang basihan. Galit kong wika sa kanya. Dahil sa totoo lang, bata pa lang ako ay kasama ko na si Tia Cedes. Kaya't napaka-imposible talaga ang mga sinasabi niya. Kahit sino naman siguro, Sir Seth, maiinis kapag pinaghihinala ang aswang ang kaanak mong matagal mo nang nakasama, di ba? Yan nag-aalangan akong sabihin sa iyo yung tungkol sa kutob ko, ate. Alam ko kasing hindi ka maniniwala. Magagalit ka pa sa akin. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sa isip-isip ko pa, hindi ako pwedeng magalit. Iba ako kung magalit. Wala akong pakialam kahit na sino ka pa. Kaya't hanggat maaari ay talagang nagtitimpi ako noon. Sa mahinahong boses ay sinabi ko sa kanyang lumabas na lamang siya ng silid at magluto na. Dahil magdidilim na't sa bahay si Tia Cedes kakain. Ipapatid ko na lamang ito mamaya kapag dumating na ang asawa ko. Lumabas na nga sa silid si Inday. Pero bago yun ay binalaan niya ulit ako. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, patuloy pa rin ang pag-ulan ng malakas. Hindi pa rin nakakauwi ang asawa ko. Kaya naman nauna na lamang kaming kumain nun. Nung matapos na kaming kumain na sinabi ko kay Tiang Cedes na kapag umabot pa ng 9:00 at wala pang mister ko, sa bahay na lamang siya matulog. Huwag siya mag-alala
dahil sasabihin ko bukas sa mga anak niyang sa bahay siya natulog noon. Mukhang may bagyo yata ngayon, Tiyang. Kanina pa hindi humuhupa yung ulan eh. Wika ko habang nakatanaw sa bintana at inaabangan ang pagdating ni Mister. Habang panay ang pagsasalita ko, napuna akong tahimik lamang si Tia. Nung lingunin ko siya, mabilis na tumahip ang dibdib ko. Sa kadahilan ng nakita kong matalim na nakatitig sa akin si Tia noon. Walang tigil sa pagtulo ang laway patungo sa dibdib niya habang naglalabas siya ng kakaibang ingay na para bang magkahalong angil ng asong nagagalit at pag-atungal. Nagtaasan na rin ang mga balahibo niya na tila ba pinagtulungan siyang sabunutan ng sandamakmak. Sa pakiwari ko ng mga sandaling yon, parang may sakit na kakaibang tiyahin ko. Nanginginig-nginig ang leg nito. Naninilaw ang mga matang aakalain mong hepa. Mabalasik na tinitigan niya ang tiyan ko nun. Tiyang Sedis? Sambit ko at hindi ko maiwasang kabahan dahil sa nakita kong tila takam na takam siyang matikman ang pagkaing nasa harapan niya. Halos lumuwa na ang mata't walang tigil sa paggalaw ang ulo na para bang manok. Tanging pag-angil lamang ang ginagawa niya. Noong sinubukan niyang lumapit sa akin at akmang kakalmutin ang tiyan ko, mabilis siyang napaatras at muling umangil na parang pusang may kaaway. Bahagya naman akong napaatras nun dahil sa takot na nararamdaman. Nakailang beses niya pa akong pinagtangkaang lapitan pero bigo pa rin siya at sa hindi malamang dahilan ay parang may kung ano ang pumoprotekta sa akin kaya hindi niya ako malapit-lapitan. Napahawak at napangiwi ako nang maramdaman kong kumikirot ang tiyan ko na para bang manganganak na yata ako nang wala sa oras nun. Napaigik pa ako at muling sinambit ang pangalan ng tiyahin. Pero mukhang wala na yata sa sariling wisyo si Tia Sedes dahil hindi man lamang ito natinag o hindi man lamang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Mabagsik na nakakapangilabot pa rin yun pagmasdan. Nang mga sandaling yon, kinakabahan na talaga ako. At dahil parang hindi na si Tia Sedes ang nasa harapan ko, sa halip ay ibang tao na siya. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang biglang sinunggaban ni Inday ang tiyahin ko. Ibinuhos dito ang isang garapong asin. Ate, tumakbo ka na. Pumasok ka sa kwarto mo. Sige na ate, bilisan mo nang tumakbo at papuntang kwarto mo. Muling sigaw niya. Dagdag niya pang wika. Mas ligtas ako kung nasa loob ako ng aking silid dahil may mga pangonta siyang inilagay doon. At hindi makakalapit ang tiyahin kong aswang. Pero paano ka? Natataranta at nag-aalalang tugon ko nun. Sinabihan ako ni Inday na wag ko raw siyang alalahanin dahil kayang-kaya niya raw ang sarili niya. Basta tumakbo na lamang ako papunta sa silid ko dahil susunod kaagad siya. Yun ang ginawa ko. Hawak-hawak ang tiyan. Mabilis na akong tumakbo papunta sa silid pero bago pa man ako tuluyang makarating sa silid nun, sandaling nilingon ko si Inday. Nakita kong patuloy pa rin siyang nakikipagdumugan at pilit na inginungudngud sa sahig na may asin ang tiyahin ko. Nga pala, kung hindi nyo na itatanong, kilos lalaki si Inday nun. Kahit na nasa edad 18 pa lamang ito, ay kayang-kaya nitong magbuhat ng isang sakong bigas. Batak na batak ang katawan nitong magbuhat ng sako-sakong kamote at palay dahil yun ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. At dahil sa siya ang panganay at wala siyang kapatid na lalaki.
Kung kaya't mapagawain o trabaho man ng isang lalaki, ginagawa niya. Matulungan niya lang ang kanyang mga magulang. Yun nga lang ay medyo may pagka-weirdo lamang siya dahil masyado siyang mapamahiin at maraming anik-anik na suot sa katawan. Gaya na lamang ng medalyon at pulseras na pangontra umano sa aswang. Noon ngang makita ko kung paanong nakipagdumugan si Inday. Nag-aalala akong baka mapano siya. Pero nang sipatin niya ako ay muli na naman siyang sumigaw at sinabihan niya akong pumasok na sa loob ng kwarto ko. Mabilis na nga akong pumasok. Isinarang maigi ang pintuan. Tanging kalabugan, sigawan at pag-atungal na lamang ang naririnig ko noon. Napatakip naman ako ng bibig at pilit na pinapakalmang sarili. Patuloy pa ring sumasakit ang tiyan ko. Na tila ba gumagalaw ang sanggol sa sinapupunan ko noon. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Hector. Sumigaw ito at sa palagay ko ay tinulungan niya si Inday. Makaraan lamang ang ilang sandali. Napaiktad ako nung may biglang kumatok sa pintuan. Ophelia, buksan mo na yung pinto. Si Hector to. Rinig kong wika sa labas ng kwarto. Mabilis kong binuksan ang pintuan. Bumungad sa akin ang asawa kong may bahid ng dugo. Nag-aalangang tiningnan ko siya at magtatanong na sana ako pero mabilis siyang nagwika na wag ko raw siyang alalahanin dahil maayos lamang siya noon. Tinanong ko kung ano nangyari kay Tia. Sinabi niya naman sa aking nasa sala ang tiyahin ko. Itinali niya yon para hindi na makapaminsala at makapanakit. Tinanong ko kung nasaan si Inday. Ang sagot niya, inutusan niyang sunduin ang mga anak ni Tia Cedes at sabihin na rin sa mga magulang ko ang nangyari noon. Hindi kasi pwedeng siyang umalis dahil baka mamaya pag-alis niya, makawala si Tia Cedes at baka masaktan na naman ako. Noon ngang dumating ang mga magulang ko at ang mga anak ni Tia. Halos hindi sila makapaniwala. Kagad naman umalis si Hector at ang ama ko para maghanap ng albularyong gagamot kay Tia noon. Malayo kasi ang tinitirahan na lugar ng mga magulang ni Inday, kaya't hindi agad-agad nila mapupuntahan. Kaya naman naghanap na lamang sila ng manggagamot na medyo malapit lang. Ayon kasi sa aking ama, hindi doktor ang makapagpapagaling sa tiyahin ko dahil malakas ang kutob niyang nahawaan ito ng pagiging aswang. Habang naghahanap sila ng manggagamot, may sinabi sa akin ang panganay na anak ni Tia Cedes. Ayon dito, nakaraang linggo niya nang napapansing may kakaibang nangyari sa kanilang ina. Dahil tuwing nagigising siya ng hating gabi, ay wala ang kanyang ina sa bahay. Isang hating gabi nga, hinintay niyang umuwi ang kanyang ina. Pasado 3:00 na ng madaling araw nang umuwi ang kanyang ina noon. At nakita niyang nanlilimahid umano ng dugo ang damit at mukha nito. Natataranta pa nga umanong nagmamadaling pumasok ang kanyang ina sa silid nito para kumuha ng damit at naligo noon. Ang nasa isip niya noon, baka may nabatay na tao ang kanyang ina. Dahil sa bakit nanlilimahid yun ng dugo at natataranta. Kaya nga lang kinabukasan, nabalitaan niya na lamang napatay na ang alagang hayop ng kapitbahay nila. At ang pinaghihinalaan ng mga yon ay isang aswang umano ang may gawa. Naging bali-balita ito sa lugar nila patungkol sa aswang na nambibiktima. Napapaisip ako kung bakit wala man lamang akong nabalitaan tungkol sa aswang. Dahil magkalapit lang naman ang baryo namin ng tiyahin ko. Bakit hindi nakarating sa akin ang tungkol sa balitang may aswang na nambibiktima noon? Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin ang tungkol sa napapansin mo sa inang mo? Tanong ko sa kanya. Naging abala po kasi ako sa trabaho, ate. Nakapasok na kasi ako ng trabaho at gabi na rin ako kung makauwi.
hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa bahay mo para sabihan ka tungkol sa napansin ko kay nanay. Paliwanag niya. Natigil lamang ang usapan namin noong dumating na ang asawa ko at si tatay kasama ang albularyong titingin kay tiya. Nung tiningnan ng albularyo ang tiyahin ko, kumpirmadong nayanggaw ito at mukhang kilala umano ni Tia Sedes ang may gawa nito sa kanya. Sinabi pa ng albularyong kailangan sa ibang bahay niya gamutin ang tiya ko. Hindi pwedeng sa bahay namin dahil buntis umano ako't malakas sa pang-amoy ng mga aswang ang buntis. Mahihirapan siyang gamutin si tiya dahil kakapit sa sikmura nito ang nilalang na ginagamit ng aswang para mayanggaw siya. Kinabukasan nga, inuwi ng tiyahin ko sa bahay nito para doon na ipagpatuloy ang gamutang gaganapin. Noon ngang matapos ng gamutan, ay nalaman kong ang mismong kainuman pala ni tiya ang siyang yumanggaw sa kanya. Yun yung bagong kamosang nilang sugarol sa inuman. At kaya pala nanlibre yun. Dahil sa binabalak pala nitong iyang gawin ng tiyahin ko. Sa kadahilan ng napag-interesan ng aswang, ang tiyahin kong sugarol. Pasalamat na lang talaga umano si tiya dahil hindi pa siya nakakakain ng laman at dugo ng tao. Dahil kung nagkataong tuluyan akong nabiktima ni tiya, tiyak ay tuluyan na umanong magiging aswang ang tiyahin ko. Laking pasasalamat ko rin sa luyang itim na binigay sa akin ni Inday. Dahil ang sabi ng albularyo, yun ang dahilan kung bakit hindi ako nalapitan ng bagong yanggaw. Maging ang isang garapong asin rin na ibinuhos ni Inday noon. Simula nga noon, tuluyan nang tinigilan ni tiyang ang pagiging sugarol. Hindi na rin siya nakikipag-inuman kung kani-kanino. At itinuon niya na lamang ang oras sa kanyang pamilya.